Down. Face. Sister? Yung link nito. Ay, palakpak! Ay, walang palakpak. Ayan, sino po excited na mapuri sa Lord? Yes! Hindi nga po lahat na excited. Ibigay natin sa Lord yung pinaka-the best, yung pinaka-malakas sa palakpakan. Isipin natin ang nalulog natin na kawan, tayo po ipagpupuri sa Lord. Sama-sama po natin kakawitan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, sige po habang tayo po yung maawit, alis po tayo sa mga upuan. Tayo po yung makipagkamay. Sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid na naman. As we sing and worship the Lord. O Diyos, ang papuri ko'y sa'yo lang. Kaawitan ka sa lahat ng panahon. Problema man ang nariyan, di ako mapipigilan. Pagkapagilig ko sa akin, walang hanggan. Mag-share blessing, papupurihan ka. Papupurihan ka, Diyos, kapagkailan Pamalitan. itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan mo'y magkakapisasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. Blessing na Diyos. O Diyos, ang pagsamo ko ay hindi. Salitain ko na iyong ibisig. Sinanin ko ay iyong alisin. Sa'yo ako umaasa. Sa'yo ako'y umaasa, ako ay aliwin. Ang patuloy mo ang aking hinihiling. Wala ka, praise the Lord, I say praise the Lord. Yes, kapagkailan tataas kita habang nabubuhay. Aking isasaysay, Pagkat sa at piling sa piling mo ay may buhay. Papupurihan ka. Papupurihan ka, O Diyos, kapagkailan tataas ka habang nabubuhay. Ang pangalan mo, Lord, aking isasaysay, pagkat sa piling mo ay may buhay. Kadalasan, let's sing. Papupurihan ka, O Diyos, pagkakailan itataas kita habang nabubuhay. Ang pangalan mo, ganap, aking isasaysay, Sa piling mo. sa piling mo ay may buhay. Sabi mo sa Lord, pagkat sa piling mo. Pagkat sa piling mo ay may buhay. Tunay sa piling ng Diyos ay may buhay. Sa piling mo Thank you, Jesus. ay may buhay. Let's sing the best na blessing sa Lord. Hallelujah. Ang sarap pong magpuri sa Lord. Amen po. Ang sarap pong awitan ng ating Panginoon. Dahil tunay, karapat-dapat po siya. Amen po? Tunay na dakila ang ating Panginoon. At marapat lang natin siyang purihin, marapat lang na siya ay ating sambahin. At sa oras pong ito, patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba sa ating Diyos. Patuloy natin itataas, idadakilain ang pangalan ng ating Diyos. As we sing dakilat na, O Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.
mo ako'y tulugon. Madakilangin mong Diyos. Sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon, naroon ka. Bawat sandali ng aming buhay, nais ko ika'y pasalamatan. Nais ko ika'y pasalamatan. Kadakilaan mo'y walang kabarangay. Ikaw ang pupurihin ko, kaya't pangalan. One church, let's sing dakila ka. Dakila ka, O Panginoon, sa pag-ibig mo ako'y tulugon. upang
dakila ka. Tunay Panginoon na dapat sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. We thank you, Jesus, for giving us another opportunity, Panginoon, na mapasalamatan ka, mapuri ka, madakila ang iyong banal at mataas na pangalan ng God. At sa oras mo ito, Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba, patuloy po kaming nagpapasiyang sa God ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. We ask for forgiveness sa anumang klase or uri ng kasalanan, Panginoon, na nakikita mo sa aming puso, sa aming isipan, ito man, Lord, inaisip, nasabi, nagawa, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin kami, Lord, ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Yesus upang mas maging malayang makakilos ang iyong salita, maging ang banal na Espiritu sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for the forgiveness and for the cleansing. And we believe, Panginoon, na kami, Lord, ay pinatawad mo na. And we are ready, Lord, to receive your word, to receive your presence, O God. At excited po ang bawat isa sa amin, Lord God, na makinig, na makita, Lord God, yung mga gagawin mo pa sa oras at sa araw pong ito. We thank you, Lord. We dedicate to you our service, even, Lord God, ang lingkod mo sa buhay po ni Jerry na gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita. Hide him at the back of your cross. At wala pong ibang makita, walang ibang mamutawi sa kanyang bibig, kundi ang authority or ang kapangyarihan mo lamang. We thank you, Jesus. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Praise. Praise God. Sige mo tayo po yung magsiupo at yung ating pong guest ngayon, guest din natin yung nakaraan. Lagi natin guest ngayon. Of course, our supervising pastor sa buhay ni Jet Manan. Okay? Salamat po. Praise God. Tayo lahat dito sa dito lang po sa May sa ito kayo. sa pasensya natin. Wala dito. Press doon tayo na. Dito sa sentro. Dito na lahat ng iba. Praise. Dito kayo dito kabila. Sa kabila. Ayan. Dito kayo sa ibang natin dyan. Praise the Lord, mga Sarah. Good afternoon, mga kapatid. Good afternoon po. Hindi pa naman din tayo naman kasi dahil biyan. Anyway, thankful at papuri sa Diyos at tayo ay nagkakasama-sama. Muli, every time tayo nagkakasama-sama, nakikita ko yung familiar faces, mga kapatid, mga kaibigan, pamilya. Mostly kababaihan, marami, salamat sa buhay niyo, sa inyong katatagan at patuloy na faithfulness sa gawain ng Diyos, sa ating Diyos. Wala namang patuloy kong nakikita kayo at nadadagdagan pa. Si Sister Jess ay malis lang sandali tsaka si Brother Dante. Malit na yun. Praise God. Sister Rosa, kumabog ka pa. Dito pa kayo ba? Anyway, napakaganda ng ginagawa ng Lord sa ating mga gawain. Yes. And I believe dito rin sa Milan, sa Brescia, Pastor Aldrin. Salamat at ay kukumustahin ko kayo hawa ninyo spiritually. Kumusta kayo spiritually? Are we growing? Meron ba nagbabago? Meron bang kayo na level na napapansin nyo sa inyong spiritual na buhay na na-achieve nyo? Kasi tayo ay we can be here every Sunday. We can be at the church, busy sa mga activities.
But I would say walang masyadong changes. Yeah, wala masyadong maraming accomplishment sa kingdom. This daming mga weeks, very important yung mga i-share ko sa inyo sa ating regular na Zoom. So, huwag kayong mawawala ha. And this afternoon, may part po ng mga series na yan sa inyo. Babalikan natin yung basic na dapat nating malaman sa ating buhay, sa ating pagkatao, as a person. Kasi ay pwede tayong nasa church, pwede tayong umaawit, pwede tayong ginagawa natin yung ating mga parts in the ministry, but are we doing this? O ginagawa ba natin yon in line sa gabay, sa patnubay, o sa urging, o yung sa pag-udyok ng banal na espiritu? Yeah. Kaya maraming Kristiyano ay hindi na nag-growing. Hindi na babago yung kanilang mga character, hindi na babago yung kanilang mga dating gawin. Kasi hindi nila alam kung sinong tunay na mag-lead sa kanila. Yeah. Hindi na ibibigay ang tunay na pag-lead sa kanilang buhay bilang mga anak ng Diyos sa banal na espiritu. Makinig kayo mabuti kasi ito'y dapat nating balik-balikan. Tayo ay nilalang ng Diyos na mayroon tayong espiritu at mayroon tayong kaluluwa at katawan. Yeah? Ikaw ay tatlong bahagi. Yeah? Spirit, soul, and body. Yeah? Tandaan mo yun, ha? Tayo kakaiba kayo sa hayop. Yeah. Ang hayop, may katawan, may soul, pero walang spirito. Kaya ang hayop pag namatay, iuulam na lang. Kung baka, kung baboy, di ba? Yan. Wala na sila. Hindi na sila kasi na nag-i-exist. Wala na, forever. Ang tao, hindi tayo namamatay. Hindi ka namamatay. Ang tunay na ikaw, kapatid. Bakit? You and we are spiritual being. Yeah? Ang namamatay ay katawan. Yung flesh, nabubulok. Pero yung spirito mo nananatili ang buhay. No? Dahil yan ang life na binigay ni Lord. Either babalik sa Kanya or sa eternal punishment in hell. So makinig kayong mabuti. Yeah. Ano ba yung difference between soul, body, soul, and spirit? So marami, paano natin papatunayan na mayroon na tayong tatlong bahagi? Yeah. Kasi may mga ibang kultong relihiyon, hindi yan pinaniniwalaan yung tatlong bahagi. Yeah. Sa creation pa lang sa Genesis, I think Genesis chapter 2, ang Lord ay, tingnan natin sa Genesis chapter 2. Yeah. Verse 7. Yeah. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril, and the man became a living person. So, ginawa tayo, hindi tayo instant creation. No? Katulad ng life, that there be animals, di ba? That there be trees. No? Sinabi lang ng Lord yun. No? Tayo, hinubog. Hinubog tayo. Ginawa tayo ng Lord sa kanyang image. Tayo muna mag-pray. Ama namin Diyos, salamat, Panginoon, sa pangalan pa ng Jesus and your presence of the Holy Spirit. Blessing na ako'y nandito ngayon. Patuloy mo akong ginagabayan at patuloy mo akong binibigyan ng pribilehyo na makabisit dito sa iyong gawain dito sa Milan. Salamat po sa mga lingkod mo dito, Lord, na ginagamit mo, tapat na nadadatnan ko
At Lord, ang aking pagpunta dito is with the purpose na ayon sa iyong kalooban. Katulad ng ginagawa ni Apostle Paul, patuloy niyang ini-strengthen, patuloy niyang minumonitor, patuloy niyang sinusupervise ang mga churches. Kung ano binigay mo sa aking role, I pray, Lord, maging pagpapala ako sa 2 days ko dito sa JA1 Milan. This is my prayer, O God. I'm not here for vacation. Make me a blessing sa mga kapatid. Even today, Lord, sa gitna mo'y magpapala sa aming lahat, sa kanilang lahat. In Jesus' name. Amen and amen. So, nilikha ng Diyos tayo, form us into a task. And then after that, hiningahan niya. And yun is the breath of life, yung spirit. Yeah? Yung life na ibinigay ni Lord, galing sa Kanya. No? So ngayon tayo naging living creator. Tayo naging tao. Kawangis nga natin ng Diyos. Yan. So, the Spirit, ang Espiritu, yan. Tingnan muna natin sa ang fruit na tayo ay tatlong bahagi. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, For the Word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul, di ba? Soul, spirit, and between joint and marrow. Ano ba yung joint and marrow? Kasukasuan. At yung body, di ba? So, soul, spirit, and body. Spirit, soul, and body. It exposes our innermost thoughts and desires. So that words in Hebrews 4:12, pinapakita tayo tatlong bahagi, no? Tatlong parte. May ha, para alam niyo bakit mayroon tayong bahagi na. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi doon, Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, soul, and body, again, tatlo, di ba? Be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Ayan. So, nung tayo nilang ng Diyos, tayo ay binigyan ng buhay like God. Eternal, walang kumatay tayo. Kaya nga yung kawangis natin ng Diyos. We are just like Him, no? Hindi lang yung sa sovereignty o sa kapangyarihan, no? Pero, the truth is, tayo ay binigyan ng eternal life. Yeah. Remember, God is with Adam and Eve, yeah? Sa Garden of Eden. At malayang nakakapag-usap, binigay ang dominion sa tao, lahat, walang sakit, walang kamatayan, walang gutom, no? Just like that, nandun. But, you know the story. Yeah. Dahil sa disobedience, kasalanan ni Adan at ni Eva, yeah, ay nagkaroon ngayon ng gap between God and man. Nagkaroon ng nahiwalay. Ang tawag doon ay spiritual death. Yeah. Merong spirit, soul, and body, pero yung Spirit of God, which yung connection sa God, ay namatay, naputol. Ang tawag doon ay spiritual death. Kaya nalayo ang tao sa Diyos. May espiritu ka, pero putol ang relasyon sa Diyos. Walang connection. Yan. So ngayon, ang tao na buhay ngayon, in sin. Immediately, si Adan at si Eva, nakita nila na sila hubad, and from that moment on, yan, nakapasok ng kasalanan, pinatay ni Cain, si Abel, no? And nag-labor na sila, masok ng gutom at yan, nahirapan. So, from that moment on, nawala ng control ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos, Holy Spirit,
nalayungay. Isaiah 59 verse 1 and 2, anong naglalayo? Sabi, hindi maiksi ang kamay ko, o hindi kayo maabot, o bingi, para hindi ko marinig. Subalit ang kasalanan nyo, ang naglayo sa akin. Yan. So, dati ang nagro-rule, di ba? Ang Diyos, ang banal na Espiritu, ay naputol nga. So, ang nangyari, ang naging boss na ngayon ay ang iyong kaluluwa. Yeah? Ang body natin, siya yung nag-a-act. No? Ito ang gumagawa kung anong idinidikta ng ating soul. Kung ikaw ay born again, yan, mamaya pupunta tayo doon. So cut nga tayo sa spirit, di ba? So ito ngayon ang nangyayari. Kaya tayo naging soul-led people. Kaya nga kung anong ating isipin, pumasok sa isip, ginagawa ng katawan. Di ba? Sabi ng isip, ang parang masarap uminom ng alak. Iinom ng katawan, laklak nga. Sunod, ang sarap manigarilyo. Naisip mo yun eh. Ang lahat hindi ko nag-aano sa iyong soul eh, yung desire. Ang soul, kapatid, ay yung iyong mind and emotion, no? Yan, yung thinking and emotion. So, kung sinabing soul, kasama nga yung iyong iniisip, yung iyong nararamdaman, yung iyong attitude and character. Masaya, it's soul, di ba? Nalulungkot, it's soul. That's soul. Nagagalit, yun ay emotion, di ba? Soul yan. Yan. Kaya na ang ating ngayon, gusto kong ipabot sa inyo, born again ka na, ang tanong ko ngayon, ikaw ba'y tunay na spirit-driven or led Christian? Or ang tawag ko'y soulless pa rin? Yan. Nakalulungkot, maraming Kristiyano na ganyan pa rin. Born again, pero ang soul pa rin ang nangingibabaw. Yan. Ganito yan kasi doon, kaya nga tayo ay gawa lang ng gawa ng kasalanan. Kasi ang nasusunod yung ating feeling eh. Yung ating feeling, kung anong gusto, yung masarap, kung ano. Pag nagalit ka, sabi ng manong, galit ka. Pag sabi, huwag kang magpatawa, saktan mo. Lahat yun eh, gano'n na yung emotion eh, yung soul mo eh. Yeah. Kaya ito, ano mo ngayon ha. Itong body, yung 5 senses, di ba? Yung thinking natin siya, ito na soul yun, di ba? Yan, yung liking and so on. Body, 5 senses. Ano yung 5 senses? Hearing, seeing, feeling, tasting, and smelling. Yeah, smelling. Yeah. Yun. Ito'y earthly. Panglupa. Lahat yan panglupa. Yeah. Hindi yan, kaya nga, lahat ng iyong napunta sa isip, kaya nga yung last of the flesh, the eyes, lahat yun ay soulless, di ba? Yung nasa ng laman, nasa ng iyong nakikita, gusto mo gusto mo maranasan, yan. Yeah. Kaya sabi ko nga noon sa mga kapatid, yung ating palaging sinasabi na pag may nakikita tayong maganda, sana all. Di ba? Kasabihin natin, di ba? Palagi sana all. Not necessarily masama. Pero isipin mo, pag yun ang iyong thinking, bawat makita mo, sana all. Lahat ng magaganda, pag may nakita ka, sana all. Pag mayroong makita ka magandang bag, sana all. Parang nagiging, yung talagang worldly, talagang greedy or soulless, no? Parang, lahat na naman nakita mo, gusto mo. Pero, ano lang yan? Parang, lamang dila lang. Pero, hindi yan maganda natin ganyan sabihin, di ba? Kasi hindi naman talaga pwede mangyayari sana all eh. Pag sinabi mo sana all mayaman, di ba? Sana all may magandang kotse. Sana all may magandang bahay. Sana all may magandang trabaho.
magulo, totoo lang. Magugutom tayo lahat. Kung sana all mayaman. Siyempre mo, kung lahat ay milyonaryo, maglilinis ka pa ng bat ng amo mo, medyo meron ka na eh. May maglilinis ka pa ng bahay mo, wala na kasi milyonaryo lahat eh. May magtatrabaho pa ba sa pabrika, sa factory ng pagkain? May magagawa ng mga damit natin? Kaya, balance din, iba? Ginawa natin balance din eh. Kung nung sa Garden of Eden yan, yung doon, di ba? Ganun sana ang plan ng Lord, no? Walang nagulo na nga eh. Sa langit, gano'n ang mga pero, meron pa rin doon eh, hindi ko siya sabi eh. Sometimes, ikaw tuloy na natin, baka masyado tayo nagiging mapaghangat, di ba? O biro lang, pero, di ba, parang yung sa'yo, gusto ko na rin akin. Yan. Pero hindi maganda yung yan, na-usong yun. So, ngayon, body. Yan. Yung body natin ay, lahat yan ay, for longing yan, gustong masatisfy. Yung bibig mo, di ba? Parating gusto niyan nasasatisfy. Yung feeling, yung mata, parating gusto yung maganda nakikita, di ba? Yung nararamdaman mo palagi, gusto mo palagi, pag malamig, reklamo ka, super lamig. Pag mainit, reklamo ka. Di ba? Gusto mo palagi, tama lang. Yan. Kapag yung naamoy mo, gusto mo mababango. Ayaw mo maamoy ng mabaho. Yan. Ano pa ba? Yan. Yung narinig mo, magaganda. Okay. Pero, yun ang naman eh. Karagi lang sasatisfy. Kaya sino dito pag nagutom gusto kumain agad? Sino dito basta nakaram ng gutom gusto agad saksakan ng pagkain ng bibig? Meron ganun. Hindi pwede magutom ng ilang minuto o kaunting kalahating oras. Maluloko. Meron ako narinig, sabi niya, pag ako nagugutom, sumasakit ang ulo ko. Actually, sumasakit ang ulo dahil iniisip mo yung pagkain. Anong connection ng gutom sa sakit ng ulo? Connection yun kasi gusto kong kumain. So, ibig sabihin, lahat ng craving mo, lahat ng gusto mo palagi i-satisfy. Kung gano'n ba, hindi ka pwede mag-fasting. Bakit? Magpa-fasting ka, nakaramdam ka ng gutom, tapos ng fasting mo. Fast eating. Nakaamoy ka ng pagkain, di ba? Natukso ng nagpa-fasting. Yung matatag ka sa fasting, kahit anong kaharap mong pagkain, kaya mong kontrolin, kaya na, pag wala kang kontrol. Yun yung laman. Yun ang body. Yeah? So ngayon, mga gasing ito, para gasa, pasok. Bagay na itindihan ng mga mukhatang ito. Praise God sa ang Diyos, nabuhay ng Diyos sa praise God sa Lord kaya kasi dami natin mga kabataan. So balik tayo doon ha. Yan. So ngayon, nawalay ang tao, kaya tayo ay kaluluwa ang nagpapatakbo sa ating buhay. Yeah. So, kaya nga huwag tayo magtatangka kung bakit may mga corrupt, di ba? May mga magdanayan, may mga sinungaling, may patayan, no? May mga masasamang ugali. Yan. Yun ang naging resulta ng pagkawalay ng spirito, no? Yung pagkamatay spiritually. Kaya nga, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this world, of this age, si Satan, siya na yung nag-rule. Siya na ngayon nag-rule kasi yun nga kanyang intention kaya nga tinap si Eva at si Adam. Siya na nag-rule, which is siyang ating boss noon. Yeah. But glory be to God, yeah, na napakabuti ng Lord. Yan. Kaya, ang Holy Spirit naman, yan, yung Spirit pala,
Iba yung spirit na yun yung inner man. Iba yung Holy Spirit. Ang spirit is heavenly. Yan yung kumukonek sa God. Diyan nangungusap si Lord. Hindi pwedeng body to God. Hindi pwedeng soul is speaking to God. Kasi they are in conflict. Sabi sa Bible, ang flesh is in conflict to the spirit. Kaya sabi sa John chapter 4, verse 24, more now, natatandaan nyo, ang sabi doon sa Samaritan woman, kaya nga sabi niya ang lahat ng mananampalataya, beginning ngayon, sabi niya, now, ang lahat ng mga sumasamba will worship the Father in Spirit and in truth. The days, sabi ng Panginoong Hesus, hindi na kailangan doon sa templo o sa man dito. Ang tao ay sasamba na sa Espiritu at katotohanan. Yan. Wala doon kaya ang Diyos na mamaya na sa templo nananahan. Di ba? Doon ang pagsamba. Ngayon, sabi ng Panginoon Jesus, the time is coming, and now has come, that the true worshiper will worship the Father in Spirit and in truth. Yan. So, yung ating espiritu na namatay, nawalan nga ng connection sa Diyos. Kaya nga, ang tao ay kailangan ma-regenerate. Pakinggan nyo maigi ito kasi pwede nyo itong sa mga bago. No? Pero maganda rin alam nyo, parang kung i-explain nyo kung bakit kailangan maborn again ang tao. Kaya ang tao nga, kailangan maborn again muli. In what? In spirit. Kasi nga, patay. Hindi ko nang sabihin mo, loss of connection, that is spiritually dead. Kaya nga, kailangan mag-born again ulit, ipanganak na muli in spirit. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Pinanganak tayo ng ating mother in the flesh. And that's the flesh. Ngayon, nag-born again ka, in John 3:3, tayo pinanganak. Sabi ni Nicodemus, paano po ako panganganak na muli? Papasok po ba o muli ako sa sinapupunan ng aking ina? At ako'y ipanganganak na muli? Ang isip ni Nicodemus, yung laman na ipanganganak. Sabi ng Panginoon, no. Panganak sa laman ay laman. Ang sinasabi ng Panginoon Jesus kay Nicodemus, those who are born in the Spirit are of the Spirit. Yun yung new birth. So, 2 Corinthians 5:17, di ba? If anyone be in Christ, so, ngayon, kung ikailang ka na kay pagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Sabihin, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, sa iyong pananampalataya, nagsisi ka, pinapasok mo sa iyong puso, yun yung ngayon ang born again spirit. If anyone be in Christ, is a new creation. The old has come, the old is gone, and the new has come. Anong nabuhay? Pinanganak ka sa Espiritu. Kasi nga, dead ka eh. Yung iyong dating spiritual na patay, nagkaroon ng buhay. Kaya yun ang new birth. Kaya tawag sa atin ngayon ay born again Christian. Ipinanganak ka ng muli. Hindi ka, unless a man be born again. Sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, he cannot see the kingdom of God. Kaya napakapalag natin, naunawaan natin ito. Hindi yan ipinapaliwanag sa isang reliyon. Like kung tayo pa, yung mga legalistic religion, no? Yung sa Catholic Church tayo, no? Hindi tayo sinabihan about born again. Basta magpakabuti kayo, sumunod kayo, gawin nyo ang utos ng Diyos. As if yun na. Ang hindi nila nalalaman ay yung lahat ng ginagawa mo yun, hindi yun nakakaabot sa Diyos kasi
ginawa mo yun, ayon sa laman. Yan. Kung patay ka sa Espiritu, wala kang connection sa Diyos. Kaya yung panalangin mo nun, wala. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7, tawag sa akin, Ama ko, Diyos ko, di ba? Pero hindi ko kayo na kikilala. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo naririnig. Kasi, dead in spirit, God is a spirit, ay kukunik lang siya sa Espiritu. Nagigets niyo ba? Amen. Kaya ngayon, papaliwanag ko muna, ha? Babalikan ko yung namin. Gusto ko ngayon malaman sa inyo yun, ha? Ngayon, born again na tayo, magandang malaman mo ngayon, ano bang iyong pagsamba? Yan. Pwede nagsasamba ka, nagtataas ka ng kamay, ayon sa dikta ng iyong kaluluwa, katawan. Eh, tumaas ang kamay ng katabi ko, tumaas ka na rin. Sumayaw ng konti, sumayaw ka na rin. Kumanta ka na rin. Ha? Ay marami niya sa church. Pwede nagsusaulit ka. Pero out of entertainment, hindi yung talagang spirit-led praise and worship. Pwedeng tumutugtog ng drum, pwedeng tumutugtog ng guitar, pero pumunta ka lang dahil guitarist ka, dahil drummer ka, dahil keyboarder ka, dahil backup singer ka. Asan ngayon? Ang tanong ko yan, alam mo yan, kung either you like to do it dahil ang sabi ng banal na Espiritu, gawin mo ito dahil yung pagsamba para sa akin. Nag-guess niyo na? Yan. Kaya ngayon, mayroon tayong dalawang klase ngayong Christian. Soulish and spiritual. Spirit. Yan. Kaya hindi. Pumunta sa church. Oh, kasi yun ang aking nakagawian eh. Habit ko na kailangan nasa church ako every Sunday. Kaya ang sabi mo, sisimba. Kung ngayon ang salita mo, I need to be at the church kasi ako'y sasamba. Yun ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Ha? Marami yan na napupunta sa church. Nag-church, pero hindi nag-worship. Kaya kita niyo, bakit ang hirap ipataas ang kamay ng marami sa church? Sino nandito? Lamig na hindi lalo nagpapakanta. Taas natin ang mga kamay! Tanong! Sa totoo lang, kailan pa bang gawin? Sabihin niyo. Kailangan ko bang sabihin sa iyo para ka tumat? Kung ikaw ay nagtaas ng kamay dahil sinabi niya, that is soulish. Pero yung pagpunta mo dyan, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, wala kang magawa doon. I worship you. Napapanood ka pa. Spiritual. Gets? Yan. Kaya nga, gusto kong iano sa dito. Kasi ayaw ng Diyos na dumadaan ng taon. 5 taon ka na dito, pero nagsisimba ka lang. Hindi ka pa pala tunay na sumasamba. Yan. Yan. Kita mo? Bukas, sigurado, lahat yan nakami na pala sa kamay. Kung nakikinig ka din pa. Huwag pinili. Kung sabi mo, talaga namang nasa puso ko na yan. Hindi kayo nakikiramdam sa katabi. Hindi mo kinakailangan ang ganda ng kanta o ng blending o ng instrument. Kasi ang Holy Spirit ang nangungusap sa iyo. Pwede kang nag-pray. Ikaw ang nag-opening prayer. Ang ganda ng prayer mo. Pero sinaulo mo. Pero may pattern ka. May ginaya ka. Ang ganito ang pattern, kailangan medyo pahabayin ko ng konti. May konting pahaloy. Pagpalain kayo! Piling mo pa, kapikit-pikit ka pa nga. Alam mo yan. Prayer pa na
dikta ng banal na espiritu o panalangin kagaya nung dating tayo hindi pa nabubunagin. Kaya kung tayo hindi pa bunagin, di ba? May listahan ng prayer. Ganito yan. 20. Kaya yung prayer na walang hindi man lang sumampit sa kisame. Kasi nga yun ay soul. Hindi nga pwede kumunik kay Lord ang soul, kapatid. Kailangan lahat ng ginagawa natin ay ayon sa paggabay ng banal na Espiritu. Kaya kapatid, next time you pray, iba na yun. Yung prayer na talagang yung Espiritu mo ay kumukonek sa Diyos. Iba lang yung basta makapag-pray. Sabi, palagi kang mag-pray pag umaga o bago umalis, baka o pa. Ready, so. Yeah. Pwede, pastor. Ang dali na ngayon mag-praise. Madali na. AI, Google. Makinig ka lang, ano mo lang eh. Kaya na mag-praise. Ang tanong, nag-preach ka ba in the anointing, in the power of the Holy Spirit, o para ka lang nag-speak? Yan. Kaya ang aking prayer, huwag niyo akong hangaan na magaling na pastor. Ayaw kong marinig na ang galing nila na pastor. Uuwi ka, tuwa-tuwa ka rin. Tawa ko ng tawa. Ay, stand-up comedian pala. Ang dalangin ko ay yung mga tao hindi pinilit dahil sinabi ko yung maramdaman nila na anointed preacher. Amen. Hindi ka naman magsasabing anointed kung hindi mo naramdaman ng anointed. Kung magaling, ang sasabihin mo, ang galing mag-preach nun. Yan. Ayaw kong masabing magaling. Yan. Ang gusto ko yung tao umuwi, damang-dama yung anointing, yung nahipo ng banal ng Espiritu. Ay, meron ako narinig, tawa ko ng tawa. Talaga sumagtantiyan ko sa katatawa sa pastor na yun. Parang galing ka sa isang comedian. Sure. Nakakalungkot, di ba? Of course, kasama yun, di ba? Pampasaya kay saya. Nag-joke ako, pero ayaw mo yung nawawala ang ano. So, singit yun, para na kayo magising. So, ganito yun ngayon. Pwede ka lahat ng ginagawa mo. Pagbibigay. Yan. Lahat ng ginagawa natin sa church, kapatid, dapat Spirit-led. Yun ay isi-share ko pa sa inyo, umanda kayo sa mga susunod na ano. Dapat ay Spirit-led. Otherwise, pag yung ating ginagawa dito ay according lang sa gabay o sa anumang rules at ano natin, ng kung anong binababa natin mga guidelines and rules, wala tayong pinagkaiba. Para din lang tayo nagmi-meeting ng isang yeah. Lalakas lang tayo, ganun kapatid. Kaya, beginning tonight or today, yan ang inanong sa mga atin, kapatid. Tayo is Spirit-led people. Amen? Amen. Bakit mahirap magbigay? Yan, kita niyo? Punta tayo sa giving, kasama yun eh. Bakit kailangan ipaliwanag pa ng again and again and again na mag-i-extort about tithing and giving? Kasi, unless na ikaw ay gabayan, unless na ikaw ay gabay, and under the leading of the Holy Spirit, hindi ka makakapagbigay ng masaya. Amen. Kaya nga, God loves a cheerful giver. Ang hirap magbigay kung hindi ka gabay ng Banal Espiritu. Bakit? Sabi ng soul mo, sayang. Sabi ng nararamdaman mo, ang sakit sa dibdib. Isang sapatos ko na yun eh. Sayang yan. Ang dami ko lang mabibili mo. Pinagpapuran ko yun. Bakit? Kaya lang, lahat yung dikta ng soul. At sabi ng kaluluwa mo, huwag kang bubulot. Yan, salamat. Huwag kang bubulot.
Kung bumuhat ka man, piliin mo lang yung medyo. Medyo brown. Samantalang sabi ng Holy Spirit, God loves a cheerful giver. Kaya yun yung nakakapagbigay ng masaya may ngiti. Amen. Dahil ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya, Spirit-led giving. Amen. Amen? Yun, ito ngayon. Nasa na pa tayo kanina? Born again. Balik tayo, ha? Kaya na kailangan ma-born again. Unless naman be born again, putol, walang relasyon kay Lord. Impero talaga. Bakit? Kahit anong dalangin, hindi na makakaabot kay Lord eh. Unless naman be born again, mapalan tayo nagkaroon ng buhay, pangalawang buhay spiritual, ngayon tayo ay may connection sa Diyos. Kaya nga tayo nakakatawag na Abba, Father. Kung tayo manalangin ngayon, straight, nakikipag-usap. Bakit? Alam mo, nakakakunik ka eh, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos eh. Kaya yung prayer mo, personal, nakikipag-usap ka talaga eh. Connect. And yung prayer mo ay spirit-led prayer. Hindi pattern, hindi ano ba yung joke ng mga na spirit. Yung parang ang tagal mo na nag-pray, hindi ka nainig, isang oras na mo kasi ibabad ka sa presensya ng Diyos eh. Nararamdaman mong tinig ang pag-connect ng Lord sa'yo. So yun ngayon ang maganda sa atin. Ha? Yan. Kaya nga lang, sabi ko, depende sa ginagawa natin sa ating buhay. Sa bahay man o sa church. Kaya kita nyo, mayroong maugong, powerful, anointed worship service. Talagang babaang banal na espiritu. Merong maganit. Ako, I feel, pag yung maganit ang mga tao, parang wala lang eh. Kaya gusto ko ipaniwanag ito kasi ang sarap na maunawaan nyo na every time na tayo nandito, gabay ng banal na espiritu. No? Lahat ng ginagawa natin dito, hindi act ng pagpapakita para mapansin dahil para ikaw ay naghahangad ng mapuri kasi nandun so pag Spirit, Lord, for your own glory. For your own glory. Born again ka na ngayon, kaya ikaw ngayon ay binigyan karapatan na maging anak ng Diyos. Ang naputol na relasyon ni Adan at Eva sa God, na balik. Yan. Na-restore. As if, balik sa dati talaga. Balik sa dati. Ang hindi nga lang maganda, mayroon ng bantok, ano? Mayroon ng virus, mayroon ka ng matinding babaklasin, yung flesh. Yeah, kita niyo, born again ka na, bago ka lang nilalang, pero in espiritu. Ang soul mo ngayon, ang iyong mind and thinking, mga old habits, hindi yan pwedeng mabago overnight. Hindi ka lasinggero kung nabunagin ka today, kinabukasan, wala ka ng urgent last at this time. Chismosa ka ngayon, kung kinabukasan, timing ka na. Hindi pa. Yan. Ano ngayon yan? Yan. So, ito ngayon breathe ito yung kadugtong dumulugtong. Kaya mapalad tayo eh. Nakakaabot sa Lord ang ating mga hinaing. At nakikita tayo yan, naririnig. Bakit? Nakakonekta na ng line between us. Hindi na yung tayong may kasalanan, S-I-N, yun ay binugasan na ng dugo ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na ngayon ng bridge. Ang problema ngayon ay meron ka pang mga character and attitude, bad habits na kailangan mabago. Yung tawag doon ay old sinful nature. Yan. So, ito ngayon ang challenge. Bakit maraming Kristiyano hindi nag-grow? Bakit? Naglalaban ang espiritu at laman. Dalawa ang naglalaban sa iyo, kapatid.
Kaya ngayon, nasa sa iyo yan. Nasa sa Kristiyano yan kung sino ang kanyang pinapakain at kanyang pinapalakas. Kaya may Kristiyanong carnal. Born again. Ito ngayon yan. Mayroon ka na yung Spirit. Buhay. Mayroon na ang Holy Spirit sa iyo. Kasi nakakonect na sa iyo Holy Spirit. Ay kaso ang iyo namang ginagawa, kapatid, ay ginuguto mo ang banal na Espiritu. Kaya kailangan natin tayo maging malakas, palagi tayong in fellowship, in babad sa salita ng Diyos, babad sa prayer, at patuloy na tayo yung gawain ayon sa Espiritu, di ba? Alam mo naman ang pagkain ng Holy Spirit, di ba? Iba yung sa Espiritu, iba sa laman. Ay ngayon, kapatid, born again ka, bihira ka na nga mag-attend ng Sunday service. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Wala kang life group. Okay, babalik ka na naman. Other Sunday, every other Sunday. Kapatid, ang banal na Espiritu nandito, hindi yan makakakilos kung hindi yan mo pinapakilos. Kung hindi siya ang iyong pinag-rule sa buhay mo. And ang banal na Espiritu, hindi ka diniktahin, hindi yan, is gentle. Kung iyong ay akalaw na siya ang mag-lead sa buhay mo. Ay kaso, ito maraming Kristiyano eh. Yung kanilang soul, ano pa rin, yun pa rin ang nangingibabaw. Kaya ka natin, mamatay na tayo sa dati nating pagkatao. Yun yung flesh, yun yung ipinapako sa cross araw-araw. Yung kaya sabi niya, yung pasan natin ng cross eh. Carry your cross every day. Kasi matindi yan, kalaban niya naman ng Espiritu. O ay ngayon, ayaw mo pa rin i-let go. Yung iyong vision. Ayaw mo i-let go yung iyong mga longing, yung iyong mga nais, yung iyong mga desire, yung lust. Yung pa rin ang nangingibabaw. Paano-ano lang namin yung pinamakain mo na ng Espiritu. Kapag hindi pwede, you cannot serve two masters. Sabi ng Diyos. Pera is another master. More ang iyong, sa iyo. Yung iyong gusto. More mo yung priority mo. Yung iyong desire, yung iyong ambition, yung iyong ninanais ng buhay mo. Yung banal na Espiritu na nakaganyan na, tawagin mo naman ako. Gusto kitang ilend. Gusto kitang gabayan. Kaya itong prayer mo araw-araw. Panginoon, I submit to your Lordship. Hindi ako masunod. Holy Spirit, guide me sa aking iisipin, gagawin, sasalitain. Pupuntahan lalakaran. Gabayan mo kanyang salita. Ikaw ang nanaig sa buhay ko. Kaya kapatid, kita niyo ha? Kaya may mga Kristiyano na sabi, Pastor, hindi ba pwede gano'n? Hap-hap? Hindi pwede. Either you will serve the other and you will despise the other. Kaya ngayon, alam mo ngayon kapatid, kung sino mananalo sa iyo. Kung sino mananalo sa iyo. Alam nyo, yung mga worldly desire natin. Alam nyo kung anong pagkain ng laman, di ba? Alam mo, nakaka-grieve sa Holy Spirit. Yung mga gawa ng laman. Galatians 5, di ba? Beginning, gawa ng laman at saka bunga naman ng Espiritu. Dalawa yun, di ba? Dito mga gawa ng laman. 5:19 ba yun? Hanggang sa 5:22. Yung gawa ng laman at bunga ng banal na Espiritu. So ngayon, anong nakikita bunga sa'yo? Born again ka. Anong nakikita bunga sa'yo? Bakit ikay, ang sama pa rin ang ugali? Bunga ba ng Espiritu yan? Anong bunga ng banal na Espiritu? But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, at ano isa? Gentleness. Yun ang bunga ng banal na Espiritu. Ay karimari-mari, mga gawa ng laman, kahalayan, dito, di ba?
Ang nakikita sa'yo, palagi, kasi sino pinapakain mga kapatid? Yun ang malakas. Ngayon, nandito kayo, praise God. Sino na papakain dito? Kaya ang pinapakain ko, salita ng Diyos. Pagkain naman ng Espiritu. Ngayon, pag yan ang palaging busog, mahina sila man. Mahina sila man. Ang ating Panginoon tinutukso ng Matthew chapter 4. Kasi siya ay fasting. Sinasamantala ng away yung weakness ng Panginoon. Tinukso siya. Yung kanyang kahinaan. Buto, make this stone. Make this stone as bread. Pero ang Panginoon Hesus Kristo, lahat salita ng Diyos ang kanyang isinagot. Kung ikaw ay puno ng salita ng Diyos, busog ka sa salita ng Diyos, parang kain mo ng salita ng Diyos, kapatid, may counter ka, lumabas ka man sa mundo, hindi mananay ka naman sa iyo. Kaya maraming Kristiyano, soulish. Alam mo, pag sinabing soulish, mind, emotion, ang boss. Born again, pero quiet lang ang Holy Spirit. Yun yung mga hindi lumalago. Yun ang hindi nagiging fruitful. Yun yung nagiging struggle sa church. Kaya itong inano ko sa iyo, kapatid, sa atin. Tonight, sayang ang panahon. We worship God. Yung talagang yung in spirit and in truth. Bawat pag-awit mo, awit talagang gabay ng banal na Espiritu. Hindi basta ka lang makakanta. Binabasa mo lang yung kanta. Basa mo lang, binabasa mo lang. Kung anong kanta, sabi niya, itaas ang kamay, iwagay-wagay. Why ka naman? Why not? Before na ka mong sabihan, ano pa lang, hindi ka naman nga lahat ang ginagawa ng tuway, ayon sa dikta ng banal na Espiritu. Itinidikta ng banal na Espiritu, lumuhod ka. Ang daming tao, napakahirap lumuhod. Ang pagluhod ba'y para kanino? Humility. True worship. Kaya mag-practice kayo lumuhod. Pwede kayo kaya nakalugod sa oras. Sa mga taong hindi sanay, ilang minuto pa lang ang sakit. Kasi hindi sanay na nakalugod. Kaya yan. Ang magiging dito, hindi lang na parang na lang na yung ang pagpunta mo sa church, parang ritual, no? Ritual na lang. Ritual. Papasok, uupo, kakanta, dating magbibigay, magbibinediction, see you. Kakain, may birthday. Ay ang masama yun ang masyado kang excited dahil pag may alam na may malaking okasyon. Kaya sometimes we have to be sa ganun. Meron ganun, matapos na ang service na amoy ko na. Sabik, sometimes yung mga handa Yan. Minsan pwede natin yun kasi baka maging simbang naman, di ba? Kita niyo minsan pag yung may mga occasion, di ba, ang daming na-i-invite. Kasi may birthday, o bakit sila nagsimba? Na-invitahan dahil sa? Dahil may okasyon, di ba, may birthday yan. Samantalang po sila'y spiritual, kaya kung meron kaya hindi, kasi kahit hindi mo imbitahin, di ba? Kitang-kita, di ba, yung hindi talaga pa, wala pa talagang connection sa Diyos. Pumasok na simbahan, ilang pa nga, nakapasok na simbahan, pero alang-alang dahil birthday o mayroong dibo o naimbitahan, kasi yun nga walang connection sa Diyos. Wala. Pero sa isang Kristiyano, huwag naman ganun. Kristiyano kayo, may Espiritu kayo. So ang excitement mo in this place, nararanasan ko ang matinding presensya ng Diyos. Ito'y treasure sa akin. Kahit na hindi ako kumain, kahit na walang pagkain, ang akin dito pinupunta ay pagkain ng banal na Espiritu. Amen?
Palagpakan muna natin si Lord. Kaya na ang Diyos ay nalulungkot sa maraming churches. Wala. Pumasok. Wala nangyari. Lumabas lang din. Wala nangyari. Kasalat nung ikaw ay, kapatid, nagbihis ka. Hindi ka nagtrabaho. Namasahe ka. Dahil Sunday. Pero, ang ano mo lang, aatid ka nga eh. Kalungkot mo na umatid ka. Parang, tapos na ang aking obligasyon. Nakapagsimba na ako. Yung umuwi kang word, Lord, parang ayaw ko matapos ang service. Parang kinakasabi ka kung ang mga gawain ng Sunday na ulit kasi I love to be in your presence. Yun yung Spirit-led people. Baboy ang worship. Nakikinig, kaya nanang bawat salita ng Diyos ay naiintindihan ni nanang na. Alam niyo, kahit na may salita ng salita dito, pero kung yung banal na espiritu mo, ang hindi nangungusap sa iyo kung saan sa lang isip mo, wala kang nakain. Umuwi ka, wala. Kasi nasaan na dito ka kung ano nang iisip mo, yung mga bagay na patungkol sa laman. Yung kakainin mo, lulutuin mo, uunamin mo, yung laboro mo bukas, yung mga bayarin mo. When you are here, isa lang ating focus. Sila. Ay, hindi naman ang ipinunta mo dito eh. Amen? Kaya kapatid, walang conflict, walang mga masasamang, yung mga character na, dati hindi tayo magandang character, napapaglabanan yan, natatalo dahil ang napapalit ay ang bunga ng banal na espiritu. Amen? Yes! Kaya may conflict sa church, may mga hindi pagkakaunawaan, division, alitan, inggitan, lalo na yung desire mo sa mga position. Pag ikaw ay sabik at nagdi-desire ng position, so, pride ka rin. Gusto ko mataas ang aming tungkulin. Gusto ko nakikita ako. Gusto ko pag nandun ako yung leader. So, samantalang ang isang Spirit-led Panginoon, lahat anumang ipagawa mo sa akin, basta gagawin ko ayon para sa iyong kaluwalhatian. Amen! Linis lang dyan, ginagawa mo yun kahit hindi yung templo, mahal ko ang templo, lahat ng tao dyan, gusto mo magandang upo at piniwelcome ng may smile, nakikita sa iyo kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang mga pinanunugtan ng Diyos. Amen ba? Amen. Second, ano lang yung ating mga other program? Huwag nyo dyan ipopokus na ako, meron akong member noon. Ay, may birthday. Eh, hindi na nakikinig at dahil busy ito sa labas at pagkalalagay ng mga lobo. Kaya nasirkulan ko. Next time, ayaw ko na yung may mga ganun-ganun eh. No? Kaya inilis ko na yung mga prayer na lang. Hindi ko sinasabi na ako, pinag-pray ko na lang. Kung meron doon sa isang tabi. Yan. At ayaw mo yung makakadistract. Ayaw mo makakadistract. Sa ano. So, kasi ang ating focus talaga dito ay sa Diyos. Gets nyo? Amen. Ayan. So, ang sabi, ayan, yun ang spirit, yun yung hininga. Yun ang ruwa. Yun yung nangungusap sa Lord. Yun ang nagkukommun sa Diyos. No? Kaya, hindi ko nakukot yung maraming verses, no? Sabi sa 1 Corinthians 2, 11 and 12, no one can know a person's thought except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's spirit, not the word spirit, so we can know the wonderful things God has given us. Yan. So kapatid, wala naman makakaano sa thoughts ng God, kundi ang banal na espiritu. Yung gusto ng Lord, paano madidiscern ang ano ng Lord, ang will niya, yung iyong Holy Spirit. Kaya ang aking
tayo ngayon ay be a true worshiper in spirit and in truth. Lahat ng ginagawa natin, kapatid. Either you are leader, you are pastor, lahat kapatid, pag tayo mo dyan. Kaya ang aming palaging dalangin, Lord, make me a blessing. I want to be a blessing. Ay gusto ko yung uuwi ako na ang tao ay na bless, na energize, na empowered, na strengthened spiritually. Amen? Kaya kapatid, yun ang aking design na yung ginagawa ko. And more on that, I will have more teaching sa inyo. Patuloy tayo kayo. Kahit naman ang gagawin na natin alam, marami tayong ginagawa mga activities, pero nanineglect natin ang pinakamahalaga, yung glorify natin ang Diyos in spirit and in truth. Amen? Halapakan natin ang Lord. So tayo, worship, meditate, gabay ng banal na Espiritu. Kaya ako alam ko na nadi-discern ko yung anointed talagang prayer, anointed worship. Kasi spirit nakakakonek Pero pag ano ko palang soulish. So, huwag tayong maging ganun. Kaya, kayo magdi-decide mo. Maging longing, maging prayer mo, maging life, desire mo, Panginoon, mula ngayon, nais mong pagtunay na ikaw ang nararamdaman ko, ako'y nakakakonect sa iyo, gabay mo ako ng iyong banal na Espiritu. Ang aking isip, ang aking emotion, ang aking puso, ang lahat ng gagawin ko, controlled by the Holy Spirit. Amen? Kaya bawat nakita mo, yung may sa banal na Espiritu, red flag. Kapag hindi gabay, kapag hindi sa red flag, huwag mong ituloy. Nagagalit na ako. Kaya nga tayo ito, more. Kaya tayo ngayon, maganda tayo sa deliverance, kapatid. Mayroon tayong inner healing and deliverance. Bakit hindi kaya pagalingin yun ng doktor? Hindi kaya pagalingin ng anumang prayer? Inner healing, ang wound o yung galit o unforgiveness, sakit ng emotion yun, ng soul yun. Yun ay nasa sa puso mo, ang galit yun, nasa isip mo yun. Hindi kaya gamutin ng psychiatrist. Kaya sabi, may against any doctor, psychiatric doctor, no? Pero, more sila sa, it helps, but tayo may inner healing. Paano ba i-inner heal? Yung power of the Holy Spirit to heal yung wounded. Kaya namin nakakapagpatawad Dahil sa kanyang puso at kaluluwa at yung hindi walang gabay ng Banal na Espiritu, hindi kaya patawarin. Ganti. Ngayon, kaya ang tao ay pinilid natin kay Jesus at na siya ay maled ng Holy Spirit. Doon pa ngayon ang tao nakakapagpatawad, nahihili yung sugat. Kasi ang sugat, sakit ng kaluluwa yun. Yung inner wound. Kaya Holy Spirit ang nakakapagpagaling. Amen? Amen. Kaya kaya nakapakabuti ng Diyos. Binigyan tayo ng inner healing and deliverance na ating ginagawa. Kaya yun ang lahat ay through the power of the Holy Spirit. I'm not against doctor. May mga sickness talaga physical. Hindi physical doctor talaga. Pero may mga spiritual sickness, Holy Spirit ang tanong. Amen? Kaya kung baka may galit ka pa, kapatid, hindi ako nakakapagpatawad, pastor. Hindi ko kayang patawarin. Edi ang hari sa iyo ay yung iyugso. Emotion yan damdamin yan, di ba? Anger yan. Kristiyano ka na. Ang sabi ng Holy Spirit, forgive. Yung sabi ng iyong soul, ay matindi ang ginawa sa akin, hindi ko kayang patawarin. Di ang boss pa rin na yung soul, di ba? Amen. Amen? So yun yung mga born again na
soulish at hindi talaga mag-grow at hindi nagagamit ni Lord ng mighty name. Amen. At amen! Palakpak ang mga pinag-ahalian ng Banal na Espiritu! Palakpak ko ngayon, tayo. Praise God. Awit tayo. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Awitin natin yung Come, Holy Spirit. Takot na kayo yung umakit niya sa stage. Mag-pray na kayo. Bless you. Mag-pray kayo, nagkamay ng Banal na Spirit ko. Amen. Ayan. Ito na makikilagabay. So, before na. Hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Praise God. You don't need to go up here. Narana tayo pag-pray. Pag-pray mo yung sarili mo, di ba? Sino magsasabing tayo ay na-hit ng message na gano'n? No? Amen. May mga bagong talaga tayong maganda. And humbly ay tayo ngayon ay lalapit sa Diyos. At ang Banal na Espiritu ating bibigyan ng power to rule and guide sa ating buhay. Sino ba magpapakatao? Pwede rin. Holy Spirit, fall on me now. Amen. Need your anointing. Come on, let's have a prayer. Holy Spirit, cultivate my soul, and every day grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come on, sing it as a prayer. Personally, come with me. I need your anointing. Come in your power. Come on, when we sing this, expect yes. The hope, the Holy Spirit, in my soul. Every day I grow to love you more. The Holy place, sing my spirit. With your hand, drawing me closer to you. I feel your power make you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, my spirit and face to face.
me closer to you. I feel your power as we come face to this place where I see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. So everybody worship the Lord. Worship you in spirit and truth. I worship you. Come on, worship Him in spirit. We worship you. We worship you in spirit and in truth. Come on, let's begin to lead to God. Come on, bagong pansinin ng nasa tabi mo, just you and God. Come on, Lord, I'm a share of the there will be no more dry worship here. There will be no more dry worship. Lord, you said we will worship you in spirit and in truth. We connect unto you, O God. Hallelujah. Wala na pong ganlang, Panginoon. We are new creation. Panginoon, we are justified by the blood of Jesus. Panginoon, ang iyong mga anak, beginning today. Beginning today, Panginoon, every time we come in, every time we gather in this place, Panginoon, iisa lang ang kanilang desire. Iisa lang ang kanilang mga adhikain, Panginoon, kundi ang abutin ka, ang maranasan ka, ang sambahin ka, Panginoon, lahat ng ginagawa at gagawin sa lugar na ito, even sa kanilang tahanan, sa labas, lahat ay gawain ng iyong banal na Espiritu. Yes, oh God, anointed worshiper, anointed and prayer for people. Panginoon, Panginoon, panalangin na hindi mo maririnig. Yes, so karararababahante. Ang mga anak mo, Panginoon, they will overcome the soul. They will overcome the flesh. Hallelujah, Panginoon, ang malakas ay ang banal na Espiritu. In the name of Jesus, lahat na mo, sige, surrender mo kay Lord. Ano ang bagay na nariringat na sa buhay mo? Ako, sige, isurrender mo yung iyong negative attitude, yung iyong negative character, yung iyong negative thinking, yung iyong greediness, yung iyong hatred, yung iyong unforgiveness, yung iyong selfishness. Oh, namamasa ka na namamahante. Hindi yan sa Diyos. Yan ay dikta ng iyong kaluluwa. Let the Holy Spirit control you right now. Kaya mo po ng Holy Spirit ang makita sa iyo. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang tayo, pagtitibig. Yes, goodness and faithfulness. Oh, wala makita sa iyong buhay. Panginoon, sa kawan ko dito sa Jericho Church sa Milan, Panginoon, hindi namin ibigyan ng buwan ang anumang hagitan, ang anumang pagkakampi-kampi, ang anumang pagkanasa sa mga posisyon, anumang pagkanasa, Panginoon, ng mga bagay na hindi tumutungkol sa laman. Lahat, Panginoon, they will surrender to the leading and lordship of the Holy Ghost. Thank the Lord. This church will never be the same again. Hallelujah. Papalalahan mo palagi sila, Panginoon. Pag-isip na sa umaga, lahat ng kanilang buhay, gagawin iisipin. Ayon sa gabay ng Banal Espiritu and accordance sa iyong salita, dahil the Lord Jesus cause these people to grow. They will be hungry. They will, oh God, patuloy, they will meditate your word. They will also, God, they will pray habitually. Oh, they will live, oh God, in righteousness. Kakasabihan nila pagtitipon, devotion, oh God, hindi nila papagugtungin ang banal na Espiritu. In Jesus' name, they will not keep the devil a foothold. Hallelujah, winabasa ko ang mga gawa naman. Hatred, unforgiveness, it is blessed. In Jesus' name. Panginoon, i-bless mo pag-ibig siya. Diyos na ito, i-bless mo yung mga anak,
salt and light din sa mundo ito, Panginoon. They will experience joy sa kanilang tahanan, pagkakasundo, pagkakaisa, kalusugan, at mabuhay kagalingan. Kasagalaan, patuloy mo silang kayamanin, Panginoon. Walang sino pa maghihirap. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, yes, they will win soul. Magdadala sila ang kaluluwa sapagkat nakikita sa kanilang buhay ang ilaw ng Panginoon sa Kristo. Thank you, Jesus, lahat ng prayer desire ng iyong mga anak ng church na ito. You will continue to cause this church to grow, expand territories, O God. Mayroon kang i-release up ng mga workers and leaders in this church. Even ang mga kabataan ito, Panginoon, with the new generation. Hindi lang sila nag-i-standby dito, Panginoon. They will, oh God, you will keep them, oh God, in your care. Sila lalakit pa yung mga pagkatao sa iyo, Lord. We will mature in their faith. In Jesus' name. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. At patuloy ba magkaway dito, Panginoon, mga boy. There will be, oh God, outpouring of the Holy Ghost. Anointed worship every Sunday. And Lord, even tomorrow, the people will come here. Maraming pupunta dito, Panginoon. Ang dahilan ay to worship you. Yes, ikaw na mga mapapahante. Pagpalain mo kaway tomorrow. Pagpalain mo yung salita. Pagpalain mo lahat ng tao mong lalalo. Give us a good weather. Lord, lahat ang kailangan mo. And Lord, we can even right now. We declare ang kanyang mga ng gawain. People na sa Milan and even sa pressure of God, you will bring him here in Jesus' name. Bless you, leader. O God, mga nalagyano, Pastor Henry, at mga workers and leaders in the hands. Thank you, Lord, you bless the finances of this church. Hallelujah, we thank you, Lord, at the prayer kasi yung mga nakulay. Ay, there, God, magpakinatan mo muna. In Jesus' name. Alaman mo, Panginoon, sa ginawa mo. Araw nito, nakapatid ang presence of the Holy Ghost. We are out there. Powerful presence of the Holy Ghost. We are out there all the time. Thank you, Jesus. Even though they cry, the anointing upon the worship there, they will be the same. Hindi lang sila tumugtog. They will anointed worshiper, anointed singer, anointed instrumentalists, anointed ushers, anointed ministry heads, anointed ladies group, anointed men's group, anointed, oh God, yes, oh God, lahat, anointed children, anointed youth, to know this place is anointed by the Holy Ghost. Hallelujah. Alaman mo Panginoon sa ginawa mo sa araw na ito. Beginning today, all of us, Lord, lahat ng iyong anak, will begin to connect you every time. Yes, lahat ng mga chorus nila na they will do here in the Spirit. And we declare that they big on the flesh in Jesus' name. Father, we thank you, we love you, we give you praise. And everybody will say, Amen. Hallelujah. Praise God. Bless you. Bago tayo sa pagbibigay, Praise God. Anyone, kung gusto nyo magpa-pray, I will be here. Nandito pa ako. Anytime. Hallelujah. Ngayon,
Maraming salamat sa mga manood ng iyong mga anak. Their faithfulness and joy in giving. Spirit-led giving, Panginoon. Salamat. Patuloy mo silang pagpalain finances. Lahat ng aspeto ng kanilang buhay. May magamit para sa kaluban natin ang ulang. Tapos natin ang kamay. I declare the love of the Father, the blessing of the Son, the sweet fellowship, and guidance of the Holy Spirit sa bawat buhay niyo. Ngayon, tuwi-tuwi na. Amen. You are spirit-led people. Amen.